Hello po, good evening. Ang topic natin is patungkol sa incommunicable attributes ni God. Ano yung incommunicable attributes ni God? Ito yung mga attributes or characteristic ni God na wala tayo pero meron siya. At ito lang yung nagpapatunay na hindi natin kayang arukin ang mga bagay-bagay na meron siya. And there is a difference between the Creator and the creations. At ito yung nagsasabi. Sabi nga sa Psalms 139, 1-4, You have searched me, Lord. You know me. You know when I sit and when I rise. You perceive my thoughts far from afar. You discern my going out and my lying down. You are familiar with all my ways. Before a word is on my tongue, You, Lord, know it completely. So, ang Diyos, wala tayong maililihim sa Kanya. Wala tayong maitatago sa Kanya. Walang lingid sa Kanyang kaalaman. Lahat kaya niyang makita. And there are 3 ways na naging dahilan kung bakit dapat tayo magtiwala sa Kanya. Omniscience, omnipresence, and omnipotent. And dito, sabi dito din sa Hebrews 4:13, Nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid before the eyes, to whom we must give account. So, walang nilalang ang makakapagtago sa Kanya. Iniisip pa lang natin, gagawin pa lang natin, alam niya. Ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin. At sa Kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. So, isipin niyo po, no, lahat ng ating gagawin, lahat ng alaman ng puso or motives natin, intention natin, alam ng Diyos. Kaya kapag humarap tayo sa Judgment Day, we will give an account. Magsusulit tayo sa harap ng Diyos at walang maililihim. Walang gagawin sa mundo na pwede natin itago. Na pagharap natin sa Judgment Day, hindi alam ng Diyos. At magugulat ang Diyos na parang, wala, ba't mayroon akong di alam? No, lahat alam ng Diyos. Kaya napakahalaga yung motibo natin is, minsan kasi gumagawa tayo mabuti sa harap ng tao. Maganda yung ginagawa natin, nag-serve tayo sa church, kumakanta tayo, nagpapakanta tayo, nagpe-preach tayo, nagpa-Bibles tayo, may D-group tayo or gumagawa ka ng kabutihan sa kapwa or tumutulong ka sa kapwa. Maganda yung performance sa lahat ng bagay, sa school, sa office, pero yung motibo natin mali. So minsan ganun talaga yung motibo natin makasarili. Iniisip natin na imbes makatulong sa kapwa, gusto natin mapalakpakan tayo ng kapwa dahil sa ating kabutihan. Minsan pride pala yung umiiral ang tingin ng tao mabuti ka pero sa loob mo kayabangan pala. May mga ganun kaya napakahalaga na alam natin, aware tayo na God know all things. Alam niya, yun naman ang puso natin. God is omniscient. Pangalawa, omnipresent. God is present everywhere. Sabi dito sa Jeremiah 23:24 is, I am only God and nearby, declares the Lord. Ako ba yung Diyos lang sa malapit? Declares the Lord, and not a God far away. Hindi ba ako yung Diyos nasa malayo din? Who can hide in secret places? Sino makakapagtago sa akin? Pwede ka ba magpalakalayo-layo sa akin na walang presensya ko? So that I cannot see them, declares the Lord. Do not I fill heaven and earth? Hindi ba't ako'y pumupuno sa langit at lupa? Declares the Lord. Siya yung Diyos na nasa lahat ng dako at hindi mananatili sa isang lugar lamang. Walang makakapagtago at makikita niya tayo kahit saan tayo pumunta. Nasa lahat ng lugar siya. And sabi nga sa Proverbs 15:3, The eyes of the Lord are everywhere, keeping watch on the wicked and the good. Nasa lahat ng dako, pinagmamasdan niya yung taong gumagawa ng masama at taong gumagawa ng mabuti. Lahat yun nangyayari sa presensya ng Diyos. Ang Panginoong Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar, masama or mabuti, na pawang pinamasdan niya. Kaya lahat ng ginawa na sa Judgment Day,
lahat yun nakita ng Diyos. At wala tayong magtago sa Kanya. God is omnipresent. Alam ng Diyos lahat ng ating ginagawa. As isa sa kagandahan ng omnipresent, pag minedidate natin yun, is alam natin na sa sarili natin that we are not alone. God is there. God is here with us. At pwede tayo magtiwala sa Kanya. Pwede tayo umiyak sa Kanya. Pwede natin ibuhos sa Kanya ang mga damdamin sa Diyos. Because we know that He here with us. Okay. God is present everywhere. Pangatlo is omnipotent. Pag sinabing omnipotent, God is all powerful. Yung Diyos makapangyarihan sa lahat. God is all powerful. At sabi dito sa Genesis 1 verse 1, in the beginning, God created the heavens and earth. Kung ang Diyos ang lumikha na lahat sa langit at lupa, sa lahat ng tao, walang imposible sa Diyos. That's why pwede tayo magtiwala sa Diyos. We can put our trust in Him. Why? Because Siya yung makapangyarihan sa lahat. At sabi ni Jeremiah, "O sovereignty, Lord, you are made the heavens and the earth by the great power of the outstretched arms. Nothing is too hard from you." Nothing is too hard to God. Walang mahirap sa Kanya. At kaya natin ibigay yung buhay natin sa Kanya. Therefore, kapag alam natin, inalay natin yung buhay natin sa Kanya, lahat ng hinaing natin, wala na tayong aalalahan because we are all powerful. Walang mahirap para sa Diyos. Kaya mas maganda na magtiwala sa Diyos, mangalong sa Diyos, kaysa maglong sa ibang tao. And sa puso't isip natin, God is omnipresent, kasama natin, and God is powerful. So, application natin, love more for God knows your thoughts. Pray more, express your joys and sorrow to God. Na ito yung dapat natin ginagawa, na kung meron tayong pinagkakatiwala ang ibang tao, mas pagkatiwalaan natin Diyos. Kung naglulong tayo sa ibang tao, mas maglong tayo kay God. And at trust God more, rely on His power. Trust God, your heart, your mind, your soul, your motives. So, sa lahat ng ginagawa natin, motivation natin is God, love God. Kasama natin ng Diyos right now, all ears ang Diyos sa atin, and pray more. Hope you learned something. Thank you everyone, and